Si Elena ay tinawag na gold digger ng pamilya ng kanyang asawa dahil sa kanyang mahirap na pinagmulan, ngunit hindi nila alam na siya ang may-ari ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanilang anak. Sa harap ng kahihiyan, tahimik na naghanda si Elena ng isang plano upang baligtarin ang sitwasyon, na nagdulot ng pagsisisi at pagbagsak sa pamilya ng kanyang asawa. Paano kaya mapapaluhod sa paghingi ng tawad ng isang kinamumuhiang manugang na babae ang kanyang pamilya ng asawa? Ang totoong kwentong ito ay isinalaysay sa channel na Tales of the Heart. Mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang iba pang kapana-panabik na drama. At ngayon, tuklasin natin ang kwento. Isang hapon ng weekend sa Makati, ang mapusyaw na sikat ng araw ay sumasalamin sa kumikislap na tubig ng Ilog Pasig. Ang mahinang simoy ng hangin ay nagpayuko sa mga luntiang puno sa gilid ng ilog. Isang malakas na sampal ang pumutol sa tawanan ng maraming tao. Isang dalagang may edad 28 ang nakatayo roon, hawak ang namumulang kaliwang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nagtataka at nagngangalit. Nakatayo sa harap niya ang isang babaeng nasa edad 50, nakapusod ang buhok at nakasuot ng isang eleganteng damit na barot saya, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng galit. Siya si Aling Aiseng, ang ina ng kanyang asawa, ang taong walang habas na sumampal sa kanya. Akala mo ba na ang pamilyang ito ay minahan ng ginto na huhukayin mo? Walang hiyang babae, bulyo ni Aling Aiseng. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa pagkatao ni Elena. Si Elena ay isang ordinaryong dalaga na isinilang sa isang maliit na bayan sa labas ng Metro Manila. Maagang namatay ang kanyang mga magulang, iniwan siya sa mahirap na buhay sa piling ng kanyang mahinang lola. Ngunit hindi tinanggap ni Elena ang kanyang kapalaran. Nag-aral siya ng mabuti at nakapasa sa University of the Philippines. Pagkatapos ay unti-unti siyang nagtayo ng kanyang karera sa Maynila. Sa edad na 25, nakilala niya si Miguel, isang gwapong lalaki at ang panganay na anak ng pamilya ni Mang Tomas at Aling Aiseng, isang may kayang pamilya sa Ayala, Alabang. Si Miguel ay isang construction engineer, mabait, at tunay na mahal si Elena. Pagkatapos ng 2 taon ng pagliligawan, nagpakasal sila sa pagbati ng kanilang mga kaibigan, ngunit hindi sa pamilya ni Miguel. Mula nang maging manugang si Elena, naramdaman niya na ang lamig ng kanyang pamilya ng asawa. Tinitingnan siya ni Aling Aiseng na may pagdududa, na parang siya ay isang estranghero na sumusubok na makalusot sa pamilya upang kumita. Si Mang Tomas, ang ama ni Miguel, ay hindi gaanong nagsasalita, ngunit sa tuwing magsasalita siya ay nagpapahiwatig na, magpakasal sa isang mahirap na pamilya tulad nito ay magdurusa ang buong pamilya sa hinaharap. Ang kapatid na babae ni Miguel, si Ate Luisa, ay mas prangka. Sa pagtingin ko pa lang sa iyo, alam ko na agad na ikaw ay isang probinsya ng babae na umaakyat ng lipunan at naghihintay na hukayin ang kayamanan ng mayaman. Nakinig si Elena at nasakal sa kanyang lalamunan, ngunit hindi siya sumagot. Mahal niya si Miguel at naniniwala siya na kung siya ay mamumuhay ng tapat, maiintindihan nila siya. Ngunit ang lahat ay hindi kasing simple ng iniisip ni Elena. Ang pamilya ni Miguel ay hindi lamang mayaman, ngunit pinahahalagahan din nila ang reputasyon. Si Mang Tomas ay dating direktor ng isang malaking kumpanya ng konstruksyon bago magretiro, at si Aling Aiseng ay nagmamay-ari ng isang chain ng mga high-end na tindahan ng kasangkapan sa Greenbelt. Ipinagmamalaki nila ang kanilang lahi, at para sa kanila, si Elena, isang dalaga na walang ama, walang ina, at walang pamilya, ay walang pinagkaiba sa isang dungis sa isang perpektong larawan. Hindi nila alam na sa likod ng simpleng hitsura ni Elena ay isang malaking lihim na hindi pa alam ni Miguel, ang kanyang asawa na natutulog sa tabi niya tuwing gabi. Ang araw na iyon, sumiklab ang hindi pagkakaunawaan dahil sa isang bagay na tila maliit. Kakatanggap lang ni Miguel ng promosyon sa kumpanya ng konstruksyon, DMCI Homes, isang malaking kumpanya sa Maynila kung saan siya nagtatrabaho sa loob ng 5 taon. Upang magdiwang, iminungkahi ni Elena na kumain silang lahat sa labas. Pinili niya ang isang marangyang restaurant sa Makati,
na nagpaplanong bayaran ito upang patunayan na hindi siya isang taong nakikisama tulad ng sinasabi ng kanyang pamilya ng asawa. Ngunit nang ang bill na mahigit PHP 10,000 ay iniharap, nakita ni Aling Aiseng si Elena na kumukuha ng isang make and tab na itim na credit card upang magbayad. Agad siyang nagalit. Saan ka kumuha ng pera para gumastos ng ganito? Siguro kinuha mo ito kay Miguel, sigaw ni Aling Aiseng sa gitna ng restaurant, na nagpaikot ng ulo ng mga kumakain sa paligid. Sinubukan ni Elena na manatiling kalmado at ipaliwanag, hindi po, pera ko po ito. Ngunit hindi nakinig si Aling Aiseng. Inagaw niya ang card sa kamay ni Elena, tinitigan ito, at pagkatapos ay ngumisi. Black card. Akala mo ba na tanga ako para maniwala na ang isang probinsyana tulad mo ay makakakuha ng pera para gamitin ang ganitong uri ng card? Siguradong palihim mo itong kinuha kay Miguel, o mas masahol pa, sa pamilyang ito. Si Miguel na nakaupo sa tabi niya ay namumula ang mukha at sinubukang pigilan siya. Inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi po ganyan si Elena. Ngunit hindi pinansin siya ni Aling Aiseng. Tumahimik ka, pinalaki kita, kaya alam ko ang mga babaeng tulad niya. Hindi pa sapat na hukayin ang pamilya natin, nagpapanggap pa. Tumayo si Elena para may sabihin, ngunit hindi siya binigyan ni Aling Aiseng ng pagkakataon. Kinaladkad niya ang buong pamilya palabas ng restaurant, at ang kwento na humantong sa sampal sa gilid ng Ilog Pasig ay ang karugtong lamang ng bagyo. Pagkatapos ng sampal, hindi pa rin hamupa ang galit ni Aling Aiseng. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Elena. Mula ngayon, kung maglakas loob kang gumastos ng piso mula kay Miguel, palalayasin kita sa bahay na ito. Ang isang gold digger na tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging manugang sa pamilyang ito. Tumakbo si Miguel upang pigilan ang kanyang ina. Inay, sobra na po kayo. Asawa ko po si Elena, bakit niyo po siya sinasaktan? Ngunit hindi tiningnan ni Aling Aiseng ang kanyang anak, basta na lang niyang itinaas ang kanyang kamay. Bobo ka, kaya magdusa ka. Hindi ko matatanggap ang manugang na ito. Pagkatapos ay tinalikuran niya sila, iniwan si Elena roon, masakit pa rin ang pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit katiting na takot. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao. Iniwan sina Elena at Miguel sa gilid ng ilog. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang asawa. Pasensya na, Elena. Hindi ko akalain na gagawin iyon ni Inay. Huwag kang malungkot. Kakausapin ko si Inay. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa at bahagyang ngumiti. Okay lang, mahal. Sanay na ako. Ngunit sa kanyang puso, may apoy na nagliliyab. Hindi siya nalulungkot para sa sampal, at hindi rin siya nagagalit para sa panlilibak. Nakakatawa lang siya. Nakakatawa dahil hindi alam ng kanyang pamilya ng asawa na ang kanilang tinatawag na gold digger ay ang taong nasa likod ng lahat ng kanilang ipinagmamalaki. Nang gabing iyon, sa maliit na apartment sa isang high-end na condominium na inuupahan nina Elena at Miguel upang lumayo sa pamilya ng kanyang asawa, umupo si Elena sa tabi ng bintana, tinitingnan ang mataong daloy ng trapiko sa kalye. Si Miguel ay mahimbing nang natutulog sa kama, ang kanyang pantay na paghinga ay naririnig sa tahimik na silid. Hinawakan ni Elena ang itim na card sa kanyang kamay, binabaliktad ito ng paulit-ulit, at pagkatapos ay bumulong. Sino ba sa tingin nila sila? Kung alam lang nila ang totoo, maglakas loob kaya nilang sampalan ako. Isang misteryosong ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi, na para bang hawak niya ang isang alas na hindi inaasahan ng sinuman. Kinabukasan, gumising si Elena na parang walang nangyari, naghanda ng almusal para kay Miguel bago ito pumasok sa trabaho. Niyakap siya ni Miguel mula sa likod, bumulong, pasensya na kagabi, kinausap ko na si Inay para sayo. Sabi niya kung mag-so-sorry ka sa kanya, kakalimutan na niya ang nangyari. Humarap si Elena sa kanyang asawa, mahinahon ngunit may determinasyon ang boses. Mag-so-sorry. Sa tingin mo, may ginawa akong mali para mag-sorry. Nag-aalangan si Miguel, alam kong wala kang kasalanan, pero para sa kapayapaan ng pamilya.
Sumabat si Elena, ang kapayapaan ng pamilya ay hindi nangangahulugan na ako ang magdurusa. Pumasok ka na sa trabaho, ako na ang bahala rito. Nagsisimula pa lang ang kwento. Tinawag na, gold digger, si Elena ng pamilya ng kanyang asawa at nakatikim ng sampal sa gitna ng kalsada. Ngunit bakit niya itinatago ang kanyang tunay na pagkatao? At ano ang gagawin niya para pagsisihan ng pamilya ng kanyang asawa ang lahat ng ginawa nila? Pagkaalis ni Miguel para pumasok sa trabaho, tahimik na umupo si Elena sa harap ng kanyang laptop. Ang mapusyaw na asul na ilaw mula sa screen ay nagpatingkad sa kanyang mukha, nagbigay diin sa kanyang mga mata na matalas ngunit puno ng misteryo. Tiningnan niya ang ulat sa kita ng kumpanya. Ang bilang na daan-daang milyong piso sa nakaraang quarter ay lumitaw ng malinaw, kasama ang mensahe mula sa CEO, Ma'am Elena, aprobado na ang bagong proyekto sa Alabang. Salamat sa personal na pakikipag-ayos mo sa aming kasosyong Hapon. Dadalo po ba kayo sa pagpupulong ng stockholders sa susunod na linggo? Mabilis na nag-type si Elena ng sagot, busy ako. Hayaan mo na lang si Miguel na mamuno sa pagpupulong. Huwag mo akong banggitin. Pinindot niya ang send, at bumantong hininga. Nagsimula ang sikretong ito 3 taon na ang nakalipas, noong si Elena ay isa pa lamang empleyado sa DMCI Homes. Sa kanyang matalas na isip at likas na kakayahan sa negosyo, tahimik siyang bumuo ng isang network ng mga kasosyo mula sa maliliit na kumpanya sa bansa hanggang sa mga multinational corporation. Nang makaranas ng krisis sa pananalapi ang kanyang dating kumpanya, ginamit ni Elena ang lahat ng kanyang savings, mahigit PHP 300,000 na naipon mula pa noong siya ay nag-aaral, upang bilhin ang pinakamalaking bahagi ng kumpanya. Hindi siya hayagang tumayo bilang may-ari, sa halip ay hiniling niya sa isang malapit na kaibigan mula pa noong college, si Trina, na gumanap bilang proteksyon bilang presidente sa papel. Sa katotohanan, lahat ng malalaking desisyon ng DMCI Homes ay dumadaan kay Elena, mula sa pagpili ng mga proyekto hanggang sa pagpirma ng mga kontratang milyon-milyon. Si Miguel, ang kanyang asawa, ay isa lamang mahusay na engineer na walang kaalam-alam na ang kanyang asawa ang siyang nasa likod ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Hindi itinago ni Elena ang sikretong ito dahil gusto niyang magyabang o maghayganti sa sinuman. Gusto lang niya na makita at mahalin siya bilang isang ordinaryong tao, hindi bilang isang amo na puno ng pagkalkula. Ngunit ngayon, sa patuloy na panlilibak at pagtawag sa kanya ng pamilya ng kanyang asawa bilang isang gold digger, nararamdaman na ni Elena na nauubos na ang kanyang pasensya. Tinatanong niya ang kanyang sarili, itinago ko ang aking pagkatao upang magkaroon ng kapayapaan, ngunit ano ang kapalit? Isang sampal at mga insulto. Nang tanghaling iyon, nakatanggap si Elena ng mensahe mula kay Miguel, pinapauwi ako ni inay, may mahalaga daw siyang sasabihin. Pwede mo ba akong samahan? Tiningnan ni Elena ang teksto, matagal na gumalaw ang mga daliri sa screen, at pagkatapos ay sumagot, sige, mauna ka na, susunod ako. Hindi niya gustong harapin si Aling Aiseng agad, ngunit alam niyang hindi niya maiiwasan ang pagtatagpo na ito. Tumayo si Elena at binuksan ang kanyang wardrobe. Pumili siya ng isang simpleng puting barot saya, hindi upang makuha ang loob ng pamilya ng kanyang asawa, ngunit upang paalalahanan ang kanyang sarili na siya pa rin si Elena, anuman ang sabihin nila. Ang bahay ni Mang Tomas at Aling Aiseng ay matatagpuan sa isang maliit na kalye sa loob ng Intramuros, kung saan ang mga anti-gang bahay ay halo-halong may amoy ng adobo at pamilyar na ingay ng mga nagde-deliver. Nang pumasok si Elena, ang kapaligiran sa loob ng bahay ay kasing higpit ng isang lubid. Nakaupo si Aling Aiseng sa gitnang upuan, hawak ang isang tasa ng kape, matalas ang mga mata na tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Nakaupo si Mang Tomas sa tabi niya, tahimik na nagbabasa ng pahayagan, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabaligtad ang mga pahina, isang senyales na hindi rin siya komportable. Nakatayo si Ate Luisa, ang kapatid ni Miguel, sa may pintuan, nakahalukip-kip at nakangisi nang makita si Elena na pumapasok.
Si Miguel ay nakaupo sa sulok ng sofa, nakayuko na para bang sinusubukang iwasan ang mga mata ng lahat. Naglakas loob ka pang magpakita rito, bungad ni Aling Aiseng, puno ng panlilibak ang kanyang boses. Bago pa makasagot si Elena, nagpatuloy siya, magagaan pa ang sampal ko sa iyo kagabi. Hindi tumatanggap ang pamilyang ito ng manugang na katulad mo. Hinihututan mo ang pera ni Miguel para magpasarap. Ngayon nagpapanggap ka pang mabait. Tanong ko lang, saan mo nakuha ang itim na card na yun? Huwag mong sabihing pinaghirapan mo, hindi ako maniniwala. Tumayo si Elena, huminga ng malalim, at pagkatapos ay sumagot, tapos na po ba kayo magsalita? Kung tapos na po kayo, maaari na po ba akong magsalita? Sumimangot si Aling Aiseng. Naglakas loob ka pang magsalita. Tingnan natin kung paano mo ipagtatanggol ang sarili mo. Tumingin si Elena diretso sa mata ni Aling Aiseng, kalmado ngunit matatag ang boses. Hindi po ako humihingi ng pera kay Miguel, at hindi rin po ako kumukuha ng kahit anong sentimo sa pamilyang ito. Akin po ang itim na card, pera ko po ang laman yun. Kung hindi po kayo naniniwala, bahala na po kayo. Wala po akong obligasyon na patunayan ang kahit ano sa inyo. Katahimikan ang bumalat sa silid. Tumingala si Miguel, nagtataka sa kanyang asawa. Tumawa naman si Ate Luisa. Kumikita ka ng itim na card. Sa tingin mo ba na tanga ako para maniwala sa ganyang kabaliwan? Siguro nagbebenta ka ng katawan, o nanloloko ka ng kung sino. Parang umaapaw na ang tubig sa baso sa sinabi ni Ate Luisa. Humigpit ang hawak ni Elena, ngunit hindi siya sumigaw o sumagot. Ngumiti lang siya, isang malamig na ngiti na nagpatigil kay Ate Luisa. Tama ka, wala akong inaasahan na maniniwala sa akin. Ngunit ikaw at si Inay ay dapat maging maingat sa inyong mga salita. Hindi lahat ng tao ay katulad ng iniisip ninyo. Ibinagsak ni Aling Aiseng ang kanyang kamay sa mesa, sumigaw. Naglakas loob ka pang bastyusin ang iyong hipag. Hindi kita pinatawag dito para makinig sa iyong mga reklamo, kundi para bigyan ka ng babala. Simula ngayon, bawal kang gumastos ng pera ni Miguel. Kaitatanggap lang niya ng promosyon, mas mataas na ang kanyang sweldo. Hindi kita hahayaan na sayangin ang kayamanan ng pamilyang ito. Hindi na nakatiis si Miguel, tumayo. Inay, itigil na po ninyo ito. Walang ginagawang mali si Elena, bakit ninyo? Siya pinagdidikitan. Alam ko, pera niya yun. Pinigilan siya ni Aling Aiseng. Anong alam mo? Gina yuma ka na niya, kaya mo siya ipinagtatanggol. Sa wakas, nagsalita rin si Mang Tomas, malalim ngunit puno ng awtoridad ang boses. Tama na, Elena, umuwi ka na. Hindi ka kailangan ng pamilyang ito na magpaliwanag. Miguel, simula ngayon, bantayan mong mabuti ang iyong sweldo. Huwag mong hayaan ang iyong asawa na gumastos ng basta-basta. Tiningnan ni Elena ang buong pamilya ng kanyang asawa, mula kay Aling Aiseng na puno ng paghamak, hanggang kay Ate Luisa na nakangisi, kay Mang Tomas na malamig, at kay Miguel na walang magawa. Wala na siyang sinabi, tumango lang siya at pagkatapos ay tumalikod para lumabas. Ngunit bago siya umalis, tumigil siya sa pintuan, humarap at sinabi ang isang salita, makikita niyo rin kung sino ang nakikinabang kanino. Ang mga salitang iyon ay parang propesya na umalingaw-ngaw sa loob ng lumang bahay, na nagpakirot kay Aling Aiseng kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Habang pauwi, dumaan si Elena sa mataong lansangan ng Maynila. Hindi na mabigat ang kanyang pakiramdam tulad ng dati. Hindi siya nalulungkot sa panlilibak, ngunit nagagalit para kay Miguel, ang kanyang asawa na mahal siya ngunit hindi sapat na malakas para protektahan siya. Tumunog ang kanyang telepono, isang mensahe mula kay Trina, ang kanyang malapit na kaibigan at proteksyon ng DMCI Homes. Elena, mag-uulat si Miguel sa pagpupulong ng stockholders sa susunod na linggo tungkol sa bagong proyekto. Planado mo bang hayaan siyang tumayo sa posisyon niya? Nag-type ng sagot si Elena, oo, hayaan mo siyang gawin. Ngunit sa tingin ko, dumating na ang oras para malaman ng kanyang pamilya ang totoo.
Nang gabing iyon, sa tahimik na apartment, binuksan muli ni Elena ang kanyang laptop. Pumasok siya sa internal system ng DMCI Homes, tiningnan ang profile ng empleyado ni Miguel. Lumitaw ang mga salitang, Senior Engineer, Miguel Reyes, kasama ang isang tala tungkol sa kanyang bagong sweldo pagkatapos ng promosyon, PHP 50,000 bawat buwan. Bahagyang ngumiti si Elena. Ang halagang iyon ay wala kumpara sa kinikita niya para sa kumpanya bawat buwan. Ngunit alam niyang ipinagmamalaki ng pamilya ni Miguel ang sahod na iyon, at iniisip nilang umaasa siya rito. Wala silang alam. Nakakatawa, bulong ni Elena, habang pinupunasan ang screen. Kinabukasan, gumising si Miguel na may nag-aalalang mukha. Niyakap ni Miguel si Elena mula sa likod, mahina ang boses. Pasensya na ulit kagabi. Sinubukan ko ring magpaliwanag kay inay, pero hindi siya nakikinig. Hindi ko alam kung paano siya mapapaintindi sa'yo. Humarap si Elena sa kanyang asawa. Hindi mo kailangang gawin ang kahit ano. Ako na ang bahala, pero tandaan mo, sa susunod na linggo sa pagpupulong ng stockholders, gawin mo lang ang iyong best. Tumango si Miguel. Hindi maintindihan ang malalim na kahulugan ng mga salita ng kanyang asawa, ngunit naniniwala siya rito tulad ng dati. Samantala, sa bahay sa Intramuros, abala sina Aling Aiseng at Ate Luisa na nag-uusap. Kinuha ni Aling Aiseng ang kanyang telepono at tinawagan ang isang dating kaibigan. Mare, tulungan mo akong imbestigahan ang manugang ko, yung Elena. Saan kaya niya kinukuha ang kanyang pera at gumagastos ng ganito? May kakaiba sa kanya, nanloloko yata. Sumang-ayon si Ate Luisa. Tama po kayo, inay. May hindi sinasabi ang babaeng yun. Kailangan nating maghanap ng katibayan para palayasin siya sa pamilya natin. Tumango si Aling Aiseng, puno ng determinasyon ang mga mata. Magtiwala ka, hindi ko siya patatahimikin. Nag-iinit na ang kwento. Desidido ang pamilya ng kanyang asawa na ilantad si Elena, ngunit hindi nila alam na hawak niya ang isang sekreto na sapat para lumuhad sa paghingi ng tawad ang buong pamilya. Ano ang gagawin ni Elena para protektahan ang kanyang dangal? At kailan niya ilalabas ang kanyang huling atake? Nang umagang iyon, ang sikat ng araw ay tumagos sa maliliit na kalye ng Intramuros, sumisinag sa mga lumang bubong ng bahay ni Mang Tomas at Aling Aiseng. Sa loob ng living room na puno ng mga mamahaling kahoy na kasangkapan, nakaupo si Aling Aiseng sa isang armchair, hawak ang isang telepono. Nagmamadali niyang sinabi sa kanyang dating kaibigan sa kabilang linya, bilisan mo ang investigasyon, ha? Siguradong may tinatago ang Elena na yun. Hindi ako naniniwalang kumikita siya ng pera para gumastos ng ganito. Ang kaibigan niya, isang profesional na private investigator para sa mga mayayamang housewives, ay ngumisi sa kabilang linya. Magtiwala ka, Aiseng. Ako na ang gumagawa nito sa loob ng 20 taon. Walang daga ang nakakaligtas sa akin. Bigyan mo lang ako ng ilang araw, ilalantad ko siya. Tumango si Aling Aiseng, ibinaba ang telepono, at pagkatapos ay bumaling kay Ate Luisa na nakatayo malapit. Kapag nakahanap ako ng katibayan sa kanya, hindi ko siya hahayaang makabangon. Nakahalukip-kip si Ate Luisa, ngumisi ng masama. Magtiwala ka, inay. May hinala ako na gumagawa siya ng iligal. Paano siya nagkakaroon ng pera para gumamit ng black card? Sobrang misteryoso ng manugang natin, siguradong hindi siya isang disenteng tao. Tumango si Aling Aiseng, nagniningning ang mga mata na may determinasyon. Tama ka, yan din ang iniisip ko. Hindi natin hahayaang sirain ng manugang na katulad niya ang reputasyon natin. Kailangan nating palayasin siya bago pa niya makuha ang lahat ng pera ni Miguel. Ang kapaligiran sa loob ng bahay ay kasing bigat ng bago ang isang bagyo, at hindi alam ng mag-ina na ang totoong bagyo ay tahimik na dumarating, ngunit hindi mula sa kanilang panig. Kasabay nito, sa apartment ni Elena at Miguel sa high-end na kondominium, nakaupo si Elena sa harap ng kanyang laptop, tinitingnan ang ulat ng kita ng kumpanya. Ang mga kahanga-hangang numero ay lumitaw,
kasama ang isang email mula sa CEO. Ma'am Elena, nagsimula na ang bagong proyekto sa Alabang. Tuwang-tuwa ang ating kasosyong Hapon. Dadalo po ba kayo sa pagpupulong ng stockholders sa susunod na linggo? Mabilis na nag-type si Elena. Hayaan mo munang mag-ulat si Miguel. Gusto kong makita kung saan pupunta ang lahat. Pinindot niya ang send, at pagkatapos ay sumandal sa upuan, bahagyang malungkot ang mga mata. Ayaw niyang itago kay Miguel ang sikreto ng magpakailanman, ngunit ayaw rin niyang maipit siya sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Kung malalaman niya ang totoo, kanino siya papanig? Bamantong hininga si Elena, pinaglalaroan ang singsing ng kasal sa kanyang daliri. Tumunog ang kanyang telepono, tumatawag si Trina, ang kanyang malapit na kaibigan na nakatayo bilang proteksyon sa kumpanya. Nagmamadali ang boses ni Trina. Elena, may nangyari. Kahapon, narinig ko na may nagtsismisan mula sa isang kasosyo. Parang nag-hire ang iyong biyenang babae ng isang taong mag-iimbestiga sa'yo. Hinahanap nila kung saan ka kumukuha ng pera. Natigilan si Elena, ngunit hindi siya nagulat. Bahagya siyang ngumiti, nahulaan ko na hindi siya titigil. Pero hayaan mo silang mag-imbestiga. Gusto kong makita kung ano ang mahahanap nila. Nag-aalala si Trina. Sigurado ka ba? Kung masyado silang maghukay, baka malantad ang tungkol sa kumpanya. Sumagot si Elena, matatag ang boses. Kung malalantad, edi mabuti. Hindi ko rin naman balak na itago ito ng magpakailanman. Hindi pa lang tamang oras. Nang hapon, nagpa siya si Elena na lumabas para magpahinga pagkatapos ng mga araw na puno ng tensyon. Nagmaneho siya papunta sa isang maliit na kafe sa Escolta, kung saan ang amoy ng kapeng barako ay halo-halong may ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Umupo siya sa isang liblib na sulok, umorder ng isang kape Amerikano ng walang asukal, at pagkatapos ay binuksan ang kanyang telepono para tumingin ng mga balita. Bigla, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Si Miguel, nakatayo doon, nakapasok ang mga kamay sa kanyang bulsa, puno ng pag-aalala ang mukha. Elena, galing ako sa bahay ni inay. Sabi niya na mamayang gabi, magkakaroon ng family meeting at gusto nilang dalhin kita para pag-usapan ng malinaw ang tungkol sa'yo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa, ibinaba ang kanyang tasa ng kape sa mesa, at mahinang sinabi, family meeting. Bakit biglaan? Umupo si Miguel sa tapat niya, bamantong hininga. Sabi ni inay, may nahanap daw ang kaibigan ni inay na si Aling Cora tungkol sa'yo. Hindi niya sinabi kung ano, basta kailangan daw nating resolbahin ng tuluyan ang tungkol sa paggasta mo ng pera. Sinabi ko sa kanya na huwag nang palakihin pa ang problema, pero hindi siya nakikinig. Tumango si Elena, isang matalas na tingin ang dumaan sa kanyang mga mata. Ganoon ba? Sige, sasama ako sa iyo mamayang gabi. Pero tandaan mo, kahit anong sabihin nila, ako pa rin ako. Hindi ako magbabago. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang asawa, nanginginig ang boses. Naniniwala ako sa iyo, Elena. Hindi ko iniintindi kung saan ka kumukuha ng pera. Gusto ko lang na mapayapa ka. Pero natatakot ako na pahirapan ka ni inay. Mahigpit na pinisil ni Elena ang kamay ni Miguel. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi ako natatakot. Kung gusto ng inay mo na maglaro, makikipaglaro rin ako. Tiningnan siya ni Miguel, hindi lubos na maunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon, ngunit naramdaman niya ang kakaibang kumpiyansa sa mga mata ng kanyang asawa, isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Kinagabihan, sa lumang bahay sa Intramuros, mas nakakasakal ang kapaligiran. Nang pumasok sina Elena at Miguel, nakaupo si Aling Aiseng sa sentro, hawak ang isang folder ng mga papel, puno ng tagumpay ang mga mata na parabang nahuli niya ang isang magnanakaw. Nakaupo si Mang Tomas sa tabi niya, pinatutunog ang kanyang mga daliri sa mesa, habang nakatayo si Ate Luisa sa may pintuan, ngumingisi ng mapanukso. Yumuko si Miguel para batiin ang kanyang mga magulang, ngunit tumayo lang si Elena, kalmado ang mga mata na sinuyod ang bawat isa. Hindi na naghintay si Aling Aiseng.
Ibinagsak niya ang folder sa mesa. Umupo ka, Elena. May katibayan na ako ngayong gabi. Huwag kang maglakas loob na magsinungaling pa. Dahan-daang umupo si Elena sa tapat ni Aling Aiseng, pantay-pantay ang boses. Katibayan. Sabihin mo na. Ngumisi si Aling Aiseng, kumuha ng isang papel mula sa folder. Nakaimbestiga si Aling Cora. Ang iyong itim na card ay isang platinum card mula sa BDO, para lang sa mga VIP na may minimum na PHP 5 million sa account. Isang probinsyana na tulad mo na walang ama at ina, paano nagkaroon ng pera para gumamit ng ganyang card? Sabihin mo sa akin ang totoo. Saan galing ang pera? Nanloko ka ba ng kung sino? Sumabat si Ate Luisa. Siguradong nanloko yan, inay. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng milyon-milyon? Tumayo si Miguel. Inay, ate, huwag po kayong mag-akusa. Hindi ako naniniwalang gumagawa ng mali si Elena. Ngunit pinigilan siya ni Aling Aiseng. Tumahimik ka. Ito ang mga dokumento mula sa bangko, hindi ko ito ginagawa-gawa. Mayroon siyang mahigit PHP 5 million sa kanyang account. Sa tingin mo, ang isang katulad niya ay kikita ng ganoong halaga? Tahimik na nakaupo si Elena, hindi sumasagot, bahagya lang siyang ngumiti. Ang ngiting iyon ang nagpakaba kay Aling Aiseng. Tiningnan niya ito at tinanong, tapos ka na ba magsalita? Kung tapos ka na, maaari na ba akong magpaliwanag? Nanliliit si Aling Aiseng. Paliwanag. Tingnan natin kung ano ang kayang mong likhain. Huminga ng malalim si Elena, tiningnan ang buong silid, at pagkatapos ay sinabi, hindi ako nanloko ng kahit sino. Hindi rin ako humihingi ng pera kay Miguel o sa pamilyang ito. Ang pera na yon ay kinita ko mula sa aking trabaho. Kung hindi kayo naniniwala, ipagpatuloy nyo ang inyong investigasyon. Pero payo ko sa inyo, maging maingat kayo. Kung masyado kayong maghukay, baka makakita kayo ng isang bagay na hindi nyo gustong makita. Ang mga salita ni Elena ay parang isang babala na nagpatahimik sa buong bahay. Sumimangot si Mang Tomas. Anong ibig mong sabihin? Anong trabaho ang kikita ng milyon-milyon? Bago pa makasagot si Elena, tumawa ng malakas si Ate Luisa. Anong trabaho? Siguradong isang high-class na prostitute, hindi ba? Nakakahiya naman, hindi alam ng pamilyang ito. Galit na sinigawan ni Miguel ang kanyang kapatid. Sobrang bastos ka na, Luisa. Hindi ganyan si Elena. Ngunit pinigilan siya ni Elena. Hayaan mo na, Miguel. Tama si Luisa, sikat nga ang trabaho ko, pero hindi ito ang iniisip niya. Malalaman niyo rin ang totoo. Ibinagsak ni Aling Aiseng ang kanyang kamay sa mesa. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Wala akong pakialam kung paano ka kumikita ng pera. Ang alam ko lang, hindi ka karapat-dapat maging manugang sa pamilyang ito. Miguel, simula bukas, bumalik ka na rito at huwag ka nang tumira sa piling niya. Umiling si Miguel. Hindi ako aalis. Asawa ko si Elena. Hindi niyo ako pwedeng pilitin na iwan siya. Galit na si Aling Aiseng, itinuro si Elena. Sige, magaling ka. Pero sumusumpa ako, hahanapan kita ng butas para wala kang puwang sa pamilyang ito. Tumayo si Elena, tiningnan si Aling Aiseng, malamig ang boses. Hindi mo na ako kailangang palayasin. Ako na ang aalis. Pero bago ako umalis, paalalahanan ko kayo, huwag kayong mag-imbestiga ng malalim. Baka may makita kayong hindi nyo gugustuhin. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel, at umalis sa bahay sa gitna ng pagtataka ng buong pamilya. Pagkatapos ng gabing puno ng tensyon sa bahay, bumalik sina Elena at Miguel sa kanilang apartment, sa isang mabigat na katahimikan. Umupo si Miguel sa sofa, hawak ang kanyang ulo, puno ng pag-aalala ang boses. Hindi ko akalain na magagawa yon ni inay. Pasensya na, Elena, dahil hindi kita naipagtanggol. Tumayo si Elena sa tabi ng bintana, tiningnan ang mga sasakyan sa kalsada, na sumasalamin sa kanyang mga mata. Humarap siya, bahagyang ngumiti. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ito, pero hindi ko hahayaan na insultuhan nila ako ulit.
Nagulat si Miguel, anong balak mong gawin? Huwag kang gagawa ng anumang hindi tama, ha? Ayokong mawala ka. Lumapit si Elena at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Miguel. Magtiwala ka sa akin. Hindi ako gagawa ng kahit ano na makakasama sayo. Gusto ko lang na malaman nila ang totoo sa paraan na hindi nila inaasahan. Pagkatapos, bumaba ang gabi at lumubog sa dilim ang apartment, tanging ang ilaw na nagmumula sa mga gusali sa paligid ang nagbibigay ng liwanag. Nakaupo pa rin si Elena sa kanyang computer, nakatutok ang kanyang mga mata sa screen. Nagdidisenyo siya ng isang plano na detalyado at maingat. Kinabukasan, sa bahay sa Alabang, gumising si Aling Aiseng na puno ng determinasyon. Nagsuot siya ng isang berdeng barot saya, umupo sa mesa, at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Aling Cora, ang kaibigan niya na nag-iimbestiga. Cora, binigyan ko siya ng pagkakataon na sabihin ang totoo kahapon, pero matigas pa rin siya. May nahanap ka pa ba? Tumawa si Aling Cora sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, Aiseng. May nakuha na akong mga impormasyon. Ang Elena na yon ay hindi basta-basta. Mayroon siyang mahigit PHP 7 million sa kanyang account, pero ang transaksyon ay nagmumula sa kaina-hinalang pinagmulan. Iniimbestigahan ko na ang bangko. Siguradong may tinatago. Tumango si Aling Aiseng, nagningning ang mga mata. Magaling. Gusto kong malaman kung saan niya kinukuha ang kanyang pera. Kung nagnanakaw siya o gumagawa ng anumang marumi. Sisiguraduhin kong wala na siyang mukhang may haharap pa sa pamilyang ito. Umupo si Ate Luisa sa tapat ni Inay, humihigop ng kanyang kape, at sumingit. Inay, sinabi ko na sa inyo. Ang mga babaeng tulad niya ay hindi pwedeng maging malinis. Siguradong nagnanakaw siya o gumagawa ng anumang masama. Hayaan niyo si Aling Cora na hanapin ang lahat, at pagkatapos ay ilalantad natin siya sa buong Pilipinas. Tumango si Aling Aiseng. Tama ka. Pero una, gusto kong lumuhad siya at humingi ng tawad sa atin. Ang mga gold digger na katulad niya ay kailangang bigyan ng leksyon. Ang kapaligiran sa loob ng bahay ay puno ng panlilibak, ngunit hindi nila alam na bawat hakbang na kanilang ginagawa ay bumabagsak sa isang bitag na tahimik na ginagawa ni Elena. Kasabay nito, nagmamaneho si Elena papunta sa isang maliit na tea shop sa gilid ng Ilog Pasig, kung saan naghihintay na si Trina. Si Trina, isang babaeng nasa 35 na taong gulang, nakasuot ng corporate attire, matalas ang mukha ngunit maamo, ay ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa nang makita si Elena na dumating. Andito ka na pala. Nakatanggap ako ng balita na nag-hire ang biyenan mo ng taong mag-iimbestiga sa'yo. Kinakalikot nila ang iyong account. Mukhang pinaghihinalaan ka nilang nagnanakaw. Sinabi ni Trina, nag-aalala ang boses. Umupo si Elena, humigop ng kanyang tsaa, at sumagot. Alam ko. Hayaan mo silang maghanap. Habang mas hinahanap nila, mas malapit sila sa katotohanan gusto kong malaman nila. Kailangan kong ilabas ang katotohanan sa tamang oras. Sumimangot si Trina. Anong balak mong gawin? Sa pagpupulong ng stockholders sa susunod na linggo, balak mo talagang magpakita. Tumango si Elena, malamig ang mga mata. Oo, hindi ko na itatago. Tinatawag nila akong gold digger. Kaya ipapakita ko sa kanila kung sino ang umaasa kanino. Pero kailangan ko ang tulong mo. Nagtanong si Trina. Anong tulong? Ngumisi si Elena. Maghanda ka ng isang pekeng ulat. Gawin mong parang nagkakaproblema ang kumpanya sa pera. Gusto kong ipakita ni Miguel yun sa pagpupulong para isipin ng kanyang pamilya na wala akong kinalaman sa kumpanya. At sa tamang pagkakataon, lilito ako. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Baliw ka na ba? Hindi ka ba natatakot na maghinala si Miguel? Umiling si Elena. Hindi maghihinala si Miguel. Lubos siyang nagtitiwala sa akin. Gusto ko na ang pamilya ng kanyang asawa ang hamukay ng sarili nilang hukay. Bamantong hininga si Trina. Sige, gagawin ko. Pero mag-ingat ka, walang atrasan sa larong ito. Tumango si Elena. Alam ko. Pero hindi na ako gustong umurong.
Kung pinilit nila akong umabot sa puntong ito, kailangan nilang harapin ang kahihinatnan. Umupo ang dalawang babae sa gilid ng ilog Pasig. Iwinawas-iwas ng hangin ang buhok ni Elena, pero hindi natitinag ang kanyang mga mata, tulad ng isang mandirigmang handang makipaglaban. Samantala, sa DMCI Homes, nakaupo si Miguel sa meeting room kasama ang kanyang mga katrabaho, naghahanda ng mga dokumento para sa nalalapit na pagpupulong ng stockholders. Katatanggap pa lang niya ng promosyon bilang senior engineer, at ito ang unang pagkakataon na mag-uulat siya ng isang malaking proyekto sa harap ng management. Hindi alam ni Miguel na lahat ng kanyang ginagawa ay nasa kamay ng kanyang asawa. Hawak niya ang isang dokumento, bumubulong, kailangan kong gawin ang aking best. Ayokong madismaya si Elena. Tinapak siya ng kanyang katrabaho sa balikat, tumatawa. Miguel, sobrang swerte mo talaga. Katatanggap mo lang ng promosyon at malaki na ang sweldo mo, tapos mayroon ka pang magandang asawa. Siguradong proud na proud sa'yo ang asawa mo. Ngumiti si Miguel. Oo, siya ang pinakamahalaga sa akin. Sana maintindihan siya ng aking pamilya. Nang hapong iyon, nakatanggap ng tawag si Aling Aiseng mula kay Aling Cora. Nagmamadali ang boses ni Aling Cora. Aiseng, may nahanap ako. May malaking transaksyon sa account ni Elena papunta sa isang kumpanya ng konstruksyon, ang DMCI Homes, kung saan nagtatrabaho si Miguel. Mukhang tumatanggap siya ng pera mula doon, pero hindi malinaw kung bakit. Pinaghihinalaan kong kumukuha siya ng pera sa kumpanya sa pamamagitan ni Miguel. Ibinagsak ni Aling Aiseng ang mesa, galit. Ano? Naglalakas loob siyang kumuha ng pera mula sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Miguel. Sige, iimbestigahan ko ito. Narinig ni Ate Luisa ang usapan at tumawa. Inay, sinabi ko na sa inyo, gold digger talaga siya. Ngayon kumukuha na rin siya ng pera sa kumpanya ni Miguel. Siguradong patay siya ngayon. Agad na tinawagan ni Aling Aiseng si Miguel para umuwi. Nang pumasok si Miguel, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Inay, bakit niyo ako pinapauwi agad? Anong nangyari? Sinigawan siya ni Aling Aiseng. Sabihin mo sa akin, nagbibigay ka ba ng pera sa DMCI Homes kay Elena? Tumatanggap ba siya ng pera mula sa kumpanya kung saan ka nagtatrabaho? Mayroon akong katibayan. Nagulat si Miguel. Anong sinasabi niyo, inay? Hindi ako nagbibigay ng kahit anong pera. Kumikita si Elena ng sarili niyang pera. Sinabi ko na sa inyo yun. Ipinakita ni Aling Aiseng ang papel na ipinadala ni Aling Cora. Itinuro. Dito, mga transaksyon mula sa DMCI Homes. Sinusunggaling ka pa ba sa akin? Tiningnan ni Miguel ang papel, umiling. Hindi ko alam ang tungkol dito. Pero nagtitiwala ako kay Elena. Siguradong may hindi pagkakaintindihan. Galit na galit si Aling Aiseng. Hindi pagkakaintindihan. Kinukuha niya ang pera sa kumpanya kung saan ka nagtatrabaho, tapos hindi mo alam. Sobrang bobo mo naman. Tatawagan ko ang management ng kumpanya at ipapaimbestigahan ko sila. Kung totoo nga na kumukuha siya ng pera, ipakukulong ko siya. Sinubukang pigilan ni Miguel ang kanyang ina. Inay, huwag niyo nang palakihin pa. Tatawagan ko na lang si Elena at tatanungin ko siya. Ngunit pinigilan siya ni Aling Aiseng. Huwag mo na siyang tanungin. Ako na ang bahala. Bukas, pupuntahan ko si Aling Cora para kunin ang lahat ng katibayan, at pagkatapos ay paluluhurin ko siya sa atin para humingi ng tawad. Nang gabing iyon, umuwi si Miguel na parang walang buhay. Umupo siya sa tabi ni Elena, nanginginig ang boses. Elena, sinabi ni inay na tumatanggap ka ng pera mula sa kumpanya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong nangyayari? Hindi ako naghihinala. Pero gusto kong malaman para may pagtanggol kita. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa, at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang pisngi. Nagsamantala, sa isang apartment sa Maynila, nakaupo si Aling Cora kasama ang isang lalaking hindi niya kilala, isang empleyado sa bangko na tinawag niya para tulungan siyang maghanap ng impormasyon. Inabot ng lalaki ang mga papeles,
Ito ang mga transaksyon ni Elena Reyes. Natanggap niya ang mga pondong regular mula sa DMCI Construction tuwing buwanang, daan-daang libo. Napakakakikilabot, walang impormasyong nagpapakita na siya'y nagtratrabaho doon. Hinihinala kong may malaki ng pangyayari. Tumawa ng malakas si Aling Cora. Sige, tama na ang ebidensya. Ibibigay ko na ito kay Aling Aiseng. Tapos na ang buhay ng babaeng yun. Kinabukasan, nakatanggap si Elena ng text mula kay Trina na nagsasabing tapos na ang huwad na report. Tapos na ang peke. Idinagdag ko na ang detalyeng matinding lugi ang kinakaharap ng kumpanya at nagkakagulo ang mga shareholder. Sigurado ka na ba dito? Sumagot si Elena. Oo, gawin mo lang ito. Gusto kong hukayin nila ang napakalalim. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan, tiningnan ang bintana at sinabi, gusto ng biyenan ko na makipaglaro, kaya'y ibibigay ko sa kanila. Maglalaro tayo ng malakihan. Naniniwala ang pamilya ni Miguel na mayroon na silang ebidensya para pabagsakin si Elena, pero hindi nila alam na bawat hakbang na kanilang ginagawa ay isang hakbang papalapit sa isang katotohanang kanilang kinatatakutan. Ano kaya ang gagawin ni Elena sa darating na stockholder meeting? At paano kaya magre-react si Aling Aiseng kapag nalaman niya na may kinalaman si Elena sa kumpanya? Sa Hanoi, sa umaga na iyon, malamig ang panahon, ang mga unang ihip ng hangin ay nagpapadaan sa mga lumang kalye. Sa loob ng bahay ni Mang Tomas at Aling Aiseng, ang atmosfera ay nagbabaga sa galit. Nakaupo si Aling Aiseng sa mesa, hawak ang mga bagong dokumento mula kay Aling Cora. Puno ng kagalakan ang kanyang mukha. Si Ate Luisa ay katabi, nagliliwanag ang mukha habang tinitingnan ang bawat salita sa mga papeles. Inay, sinabi ko na sa inyo. Si Elena ay kumukuha ng pera sa DMCI tuwing buwan. Siguradong kinukuha niya ang pera kay Miguel. Sa kuli. Sinagot siya ni Aling Aiseng at gumawa ng paggalaw. Oo. Alam ko nang matagal na ngayon malinaw na. Gumaganap na mabait at mahinhin sa harap ko. Sa pangyayaring ito, gagawa na siya ng huling paglalaro. Ang katahimikan ni Mang Tomas ay hindi mahalaga sa pangyayari. Ngumuso at nagtanong, kung totoo, seryoso, kung ang kumpanya ay may malaking pangalan. Aling Aiseng, anong iyong mga binabalak? Nakangiti si Aling Aiseng at sinabi, tatawag ako sa management ng kumpanya, at kung totoo na si Elena ang kumukuha, tatawagin ko siya. Sumugod si Ate Luisa at sinabi, Inay, kung nagkalat natin ito sa social media, alam ng lahat si Elena na isang gold digger kaya't hindi siya sisirain ang aming marangal na pangalan. Tumango si Aling Aiseng. Tama ka. Pero una, gusto kong umupo siya at mag-sorry sa amin. Sinabi ni Mang Tomas na makisali sa kanila nang umiral na ang pananalig ang nakararami. Ang huling hakbang sa ilalim nito ay isang mapanganib na pangyayari para sa sinuman na umikot sa daanan. Sa lahat na ito, ang mga ina ay nagsasaya na, ngunit hindi nila alam na mas nakakapalapit sila sa katotohanan, na hindi lang nila mapanganib ngunit baka mamatay. Samantala, sa kondo ni Elena at Miguel, nakaupo si Elena. Sa harap ng kanyang laptop, tinitingnan niya ang email mula kay Trina. Malinaw na nakasulat, handa na ang peking report. Malaking lugi raw ang kumpanya, 50 na milyong piso. Nagpapanik na ang mga shareholders. Sinend ko na kay Miguel ang official document para sa meeting bukas. Sigurado ka na ba dito, Elena? Nagreply si Elena, oo, ituloy mo lang ang plano. Gusto kong mas lalo silang magbaon sa kanilang sarili. Isinara niya ang laptop at tumayo para magtimpla ng tsaa. Bahagya siyang nalungkot, ayaw niyang lokohin si Miguel. Pero alam niyang ito lang ang paraan para ilantad ang katangahan ng pamilya niya. Pumasok si Miguel mula sa kwarto, hawak ang kopya ng report na sinend ni Trina. Umupo siya sa sofa at binasa ang bawat pahina. Namumutla ang kanyang mukha. Elena, tatanggap ko lang ng report para sa shareholders meeting bukas. Malaking lugi raw ang kumpanya at gustong mag-withdraw ng investment ang mga shareholders. Hindi ko maintindihan, bakit ganito?
Natatakot akong baka may ginawa akong mali. Umupo si Elena sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. Hindi sigurado kung tama ang report. Bukas, mag-present ka lang ng normal at magiging okay ang lahat. Tumingin si Miguel sa kanya, may tiwala sa kanyang mga mata. Sinabi mo yan. Kung ganoon, maniniwala ako. Pero natatakot pa rin ako. Paano kung mag-bankrupt ang kumpanya? Hindi ko alam ang gagawin ko. Ngumiti si Elena. Hindi magbabankrupt ang kumpanya, magtiwala ka lang. Tumango si Miguel pero nag-aalala pa rin. Hindi niya alam na ang peking report na ito ay bahagi ng plano ni Elena. Isang pagpapanggap para isipin ng pamilya niya na wala siyang kinalaman sa kumpanya bago siya magpakita ng kanyang huling baraha. Tumayo si Elena at pumunta sa balcony, tinitingnan ang syudad. Bulong niya, isang araw na lang, Bienan. Gusto mong malaman ang totoo. Ibibigay ko sa iyo, pero hindi sa paraang inaasahan mo. Tanghali, tumawag si Aling Aiseng kay Miguel. Miguel, umuwi ka ngayon din. May ebidensya ako na kumukuha ng pera sa kumpanya si Elena. Kailangan niyang harapin ako. Kung hindi, ipapaaresto ko siya. Nag-aalinlangan si Miguel. Nanay, hindi ako naniniwalang gagawin ni Elena yon. Pwede ko ba siyang tanungin? Sumigaw si Aling Aiseng. Anong tatanungin? Umuwi ka na, ako na ang bahala. Inilapag ni Miguel ang telepono at bumaling kay Elena na nakatayo malapit sa kanya. Elena, pinapauwi ako ni nanay. Sabi niya, kumukuha raw ng pera sa kumpanya. Sabihin mo ang totoo. Ayaw kong lumaki ang gulo. Tiningnan siya ni Elena, kalmado ang kanyang boses. Umuwi ka. Kung anong gustong gawin ng nanay mo, hayaan mo lang. Hindi ako natatakot at wala akong ginagawang mali. Umalis si Miguel na nag-aalala at umupo si Elena sa sofa at binuksan ang telepono para tawagan si Trina. Umuwi na si Miguel sa nanay niya, maglalabas na raw ng ebidensya si Aling Aiseng na kumukuha ako ng pera sa kumpanya. Anong gagawin mo? Tumawa si Trina. Ayos yun. Hayaan mo lang siyang maglabas ng kahit ano. Mas lalo siyang mababaon. Bukas, sa meeting, mas magugulat sila. Basta mag-ingat ka, baka maghinala si Miguel. Sagot ni Elena. Hindi maghihinala si Miguel. Mas nagtitiwala siya sa akin. Gusto kong malaman ng pamilya niya ang katotohanan sa paraang hindi nila inaasahan. Kung ganun, sagot ni Elena, hindi maghihinala si Miguel. Mas naniniwala siya sa akin kaysa sa sarili niyang ina. Basta bukas, magawa natin ang plano, pagsisisihan nila ang lahat. Nang hapong iyon, sa ancestral house, pumasok si Miguel na may problemadong mukha. Naghihintay na si Aling Aiseng, hawak ang mga papeles at sinermonan siya pagkaupo pa lang, tingnan mo ito. Kumukuha ng pera sa kumpanya si Elena. 200,000 bawat buwan. Kinakampihan mo pa ba siya? Binasa ni Miguel ang mga dokumento at umiling. Nanay, hindi ako naniniwalang ginagawa ni Elena yun. Sabi niya, pinaghirapan niya ang perang yun. Tumawa si Ate Luisa. Pinaghirapan. Sinungaling. Lugi na ang kumpanya mo, siguro kinukuha niya ang pera bago bumagsak at sinisisi ang iba. Nagulat si Miguel. Lugi ang kumpanya. Paano mo nalaman yun? Ngumisi si Ate Luisa. Inimbestigahan ni Aling Cora. Malapit nang mag-bankrupt ang kumpanya mo at siguradong may kinalaman si Elena dun. Tumayo si Miguel. Hindi maaari. Kate, tanggap ko lang ng report kanina at totoo ngang lugi ang kumpanya pero paano mo nalaman ng mas maaga? Sumingit si Aling Aiseng. Dahil mas magaling si Aling Cora sa iyo. Tumawag ako sa kakilala ko sa kumpanya at kinumpirmang malala na ang sitwasyon. Kinukuha ni Elena ang pera doon. Ang tanga mo para hindi mo makita. Umiling si Miguel. Nanay, hindi ako naniniwalang may kinalaman si Elena. Tatanungin ko muna siya. Ibinagsak ni Aling Aiseng ang kamay niya sa mesa. Anong tatanungin? Ipapaaresto ko siya mamayang gabi. At ikaw, simula bukas, umuwi ka na rito at huwag ka nang tumira sa piling niya. Sumigaw si Miguel. Nanay, sobra na. Asawa ko si Elena, hindi ko siya iiwan. Nagsalita si Mang Tomas.
Miguel, makinig ka sa nanay mo. Kung nagnanakaw ng pera ang babaeng yun, madadami ka. Umuwi ka rito at kami na ang bahala. Hinigpitan ni Miguel ang kanyang kamao. Hindi ako uuwi. Naniniwala ako kay Elena at papatunayan kong walang sala siya. Tumalikod siya at umalis. Nag-iiwan kay Aling Aiseng na galit na galit. Sumigaw si Aling Aiseng. Kung yan ang gusto mo, huwag ka nang babalik dito. Ipapakita ko sa buong mundo na ang asawa mo ay isang gold digger. Nang gabing iyon, umuwi si Miguel at niyakap si Elena pagkapasok pa lang sa pinto. Elena, sabi ni nanay, ipapaaresto ka raw niya dahil kinukuha mo ang pera sa kumpanya. Hindi ako naniniwala pero natatakot akong baka gawin niya. Niyakap ni Elena pabalik si Miguel. Hayaan mo lang siyang gawin kung anong gusto niya. Bukas, sa meeting, malalaman ang lahat. Wala akong ginagawang mali at papatunayan ko yan sa buong pamilya mo. Tumango si Miguel, nagmamata ang kanyang mga mata. Naniniwala ako sa iyo pero ayaw kitang mawala. Ngumiti si Elena. Hindi mo ako mawawala. Ang pamilya mo lang ang maaaring mawalan ng isang bagay bukas. Hating gabi, tumawag si Aling Aiseng kay Aling Cora. Handa na ba ang lahat ng ebidensya? Bukas, ipapakalat ko na sa internet at ipapaaresto ko na siya. Gusto kong tapusin na ang buhay ng babaeng yun. Sumagot si Aling Cora. Oo, handa na. Pero kakaiba, nagtanong ako sa isang tao sa kumpanya, sabi niya walang nakakakilala kay Elena. Siguro gumagamit siya ng ibang pangalan para makakuha ng pera. Tumawa si Aling Aiseng. Mas maganda. Kung mas malabo, mas madaling makapatay. Bukas na ang huling araw niya. Kinabukasan, gumising si Elena ng maaga at nagsuot ng itim na business suit. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at bumulong, ngayon ang araw ng pagdedesisyon. Gusto nilang lumuhad ako pero sila ang paluluhurin ko. Hawak ang kanyang briefcase, lumabas siya ng pinto, nag-iiwan kay Miguel na naghahanda para sa meeting. Isang meeting na hindi niya alam na magpapabago sa lahat. Nakahanda na ang mga bitag. Ang pamilya ni Miguel ay naghahanda ng ilabas ang mga ebidensya para pabagsakin si Elena, pero hindi nila alam na ang meeting ay siyang magpapabago sa lahat. Ano kaya ang mangyayari kapag nailantad na ang katotohanan? Kinabukasan, bumungad ang bagong araw na may manipis na ulap. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga bintana ng mataas na gusali sa Makati kung saan gaganapin ang shareholders meeting. Ang malaking function hall ay pinalamutian ng elegante, may mahahabang mesa na natatakpan ng puting tela, mga silya na make and tab at malaking screen na nagpapakita ng logo ng kumpanya. Mahigit 50 shareholders, mula sa mga negosyanteng nakasuot ng mamahaling business suit hanggang sa mga batang investor, ay nakaupo at nagbubulungan tungkol sa sitwasyon na kanilang naririnig. Si Miguel, na nasa unang hanay, ay may tensyonadong mukha, kinakabahan niyang pinagpapabalik-balik ang pekeng dokumento na ginawa ni Trina sa utos ni Elena. Hindi niya alam na parte lamang ito ng isang malaking palabas. Ilang kilometro ang layo, sa ancestral house, gumising si Aling Aiseng ng mas maaga kaysa dati. Nagsuot siya ng pulang barot saya at nag-makeup ng makapal na parang naghahanda para sa isang malaking tagumpay. Si Ate Luisa ay nakaupo sa kanyang tabi, nag-scroll sa telepono at nakangising sabi, "Nay, tatanggap ko lang ng text mula kay Aling Cora, sinabi niya na sinend niya na ang lahat ng ebidensya. Ngayon, ipakakalat na natin sa internet na gold digger si Elena para malaman ng buong Pilipinas." Tumango si Aling Aiseng, matalim ang kanyang mga mata. Oo, ipakalat na. Matapos kong mag-report sa pulisya, siguradong tapos na ang buhay niya. Si Mang Tomas, na nakaupo malapit sa kanila, ay sumimangot. Huwag kang magmadali, Aiseng. Sigurado ka bang tama ang ginagawa mo? Baka mapahiya ang buong pamilya. Sumigaw si Aling Aiseng. Anong mapapahiya? Malinaw na kinukuha niya ang pera sa kumpanya ni Miguel. Hindi ba't nakikita mo? Samantala, lumabas si Elena sa kanyang kondo na nakasuot ng itim na business suit na bumagay sa kanyang katawan, nakatali ang kanyang buhok ng maayos,
Kalmado ang kanyang mukha pero may determinasyon sa kanyang mga mata. Sumakay siya sa kanyang kotse at pumunta sa isang coffee shop malapit sa headquarters ng kumpanya para makipagkita kay Trina bago magsimula ang laban. Ibinigay ni Trina kay Elena ang isang tunay na dokumento na nagpapakita ng tunay na income report ng kumpanya, mayroon itong daan-daang milyong kita. Sigurado ka ba dito, Elena? Wala nang atrasan. Magsisiwalat ka ngayon at wala nang balikan. Ngumisi si Elena. Sigurado ako. Hindi ko hahayaan na bastyusin nila ako. Ngayon malalaman nila kung sino ang umaasa kanino. Tumango si Trina. Sige, mag-iingat ka. Sasabihan ko ang mga tauhan ko na suportahan ka. Tumango si Elena. Hawak ang kanyang briefcase at lumabas ng coffee shop na handa nang harapin ang buong mundo. Sa function hall, nagsimula ang meeting ng 9:00 ng umaga. Tumayo si Miguel at nanginginig ang kanyang boses habang hawak ang mikropono. Magandang umaga sa lahat ng shareholders. Ako si Miguel Reyes, ang senior engineer ng kumpanya. Ngayon, ipapakita ko ang quarterly financial report. Ipinakita niya ang unang slide na nagpapakita ng malaking pulang numero. Ang kumpanya ay may 50 na milyong piso lugi at gustong mag-withdraw ng investment ang mga shareholders. Nagbulungan ang mga tao. Isang matandang shareholder ang bumagsak sa kanyang mesa. 50 na milyong piso. Paano nangyari ito? Maayos naman ang takbo ng negosyo. Nag-aalinlangan si Miguel. Ayon sa report, ang proyekto sa Makati ay nagkaroon ng problema sa pera. Nag-withdraw rin ng suporta ang ating partner na Hapon. Sinusubukan naming hanapan ng solusyon. Lumala ang sitwasyon. Sumigaw ang isa pang shareholder, anong solusyon? Nag-invest ako ng milyon, sino ang mananagot kung malugi ako? Pinagpawisan si Miguel at sinubukang magpaliwanag. Magpupulong ang management para maghanap ng solusyon, hinihiling ko ang inyong pasensya. Pero hindi tumigil ang mga reklamo at nagsimula ng makaramdam si Miguel ng pressure. Hindi niya alam kung bakit ganito ang nangyayari at yumuko na lamang siya. Humihingi ako ng paumanhin, magre-report ako sa board of directors. Kasabay nito, sa Ancestral House, nakatanggap si Aling Aiseng ng text mula kay Aling Cora. Aiseng, narinig ko sa isang tao sa kumpanya. Nagpupulong ang shareholders ngayon at kinumpirmang malaki ang lugi. Siguradong kinukuha ni Elena ang pera bago bumagsak ang kumpanya. Tumawa ng malakas si Aling Aiseng at bumaling kay Ate Luisa. Nakita mo, sabi ko na, gold digger siya. Lugi ang kumpanya, siguro kinuha na niya ang lahat ng pera. Ngayon, ipakakalat ko na ang ebidensya sa internet at ipapaaresto ko siya. Naghiyawan si Ate Luisa. Nay, i-post ko na. Para malaman ng lahat na gold digger siya at dapat tayong layuan. Tumango si Aling Aiseng, matalim ang kanyang mga mata. Ipakalat na. At tatawagan ko na rin ang pulis. Ngayon, tapos na ang buhay niya. Habang abala si Aling Aiseng at Ate Luisa sa kanilang tagumpay, pumasok si Elena sa function hall sa likod ng entablado. Nagtago siya sa likod ng malaking screen at pinanood si Miguel na naguguluhan sa entablado. Bahagya siyang nakaramdam ng awa, pero alam niyang kailangan niya ng gumalaw. Nag-text siya kay Trina, pumasok ka na. Simulan na natin. Pumasok si Trina sa function hall mula sa pangunahing pintuan. Nakasuot siya ng berdeng business suit at nagpakita ng kumpiyansa bilang isang presidente.